ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. My name is Paula. Palagi po ako nakikinig dito sa office namin ng lihim ng liham at madalas po kaming nag-aaway-away ng mga kasama ko dito dahil po sa mga pananaw namin na iba-iba. Kahit pagdating po sa love life ko, ramdam ko na marami na rin pong naiinis sa akin dito sa office. Sabi nila, alam ko naman kung anong dapat kong gawin. Pero mas pinipili ko lang daw na ipikit ang aking mga mata. So DJ Lindsay, allow me to share my story with you. Pangga, I have this no-label relationship sa isang lalaki na nakilala ko sa trabaho noon. He is 27, habang ako naman ay 24 years old. 7 months kami, not until nalaman ko na may girlfriend ang lalaking ito. Matagal na sila, DJ Lindsay. As in 3 years and 9 months na silang magkasama. Sa almost 7 months na magkakilala kami, kahit kailan hindi ko naramdaman na meron siyang girlfriend. Ang pinaka-heartbreaking pa dito, DJ Lindsay, ay magka-live-in po sila. Di ko alam ang gagawin ko nung nalaman ko yun. Yung pakikitungo niya, sobrang okay kasi. Talagang hindi mo mapapansin na meron pala siyang iba. Hatid sundo ako at halos buong araw na magkasama kami sa trabaho. Hindi ko rin nakikita na tinitingnan niya yung cellphone niya at never naman siyang nakipag-video call sa iba. Kapag holiday, magkasama rin kami. Kaya naman hindi ko talaga napansin na meron pala siyang kinakasama. Ang pinakamasakit po na parte dito, DJ Lindsay, ay kahit yung mga kaibigan niya na naging barkada ko na din, ay alam pala na may live-in partner ang lalaking ito. Ganun pa man, tinolerate ko ang mga kasinungalingan niya. Okay kami nung babae kasi inexplain ko naman yung part ko. Sinabi ko na isa lamang din akong biktima sa larong ito. Opo, naglakas loob akong sabihin doon sa babae kung ano talaga ang meron sa amin ng partner niya. Sa sobrang bait ng babae, naiintindihan niya raw ako. Sobrang nasasaktan lang ako, DJ Lindsay, dahil ramdam ko na mahal ako ng lalaking ito. At mahal na mahal ko rin siya. Siya din po ang first ko sa lahat ng bagay. There was a time na tinanong sa akin ng girlfriend niya kung may nangyari na ba sa amin. Pero hindi ko inamin ang totoo. Tinanggi ko na lang.
Last time, sinabi sa akin ng girl na magkasama pa rin sila sa bahay at inaayos nila ang kanilang relasyon sa kabila ng nangyari sa amin. Nasira man, ay kahit papaano, ginagawan daw nila ng paraan. DJ Lindsay, pwede niyo ba akong tulungan? Ano po ba ang dapat kong gawin, lalo na't ngayon? Pakiramdam ko po ay buntis ako. At wala naman akong ibang pwedeng ituro kundi ang lalaking yon bilang tatay ng dinadala ko. DJ Lindsay, tulungan niyo po ako. Muli, ako si Paula. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kaplongan. Check your time. 14 minutes after 9. 9:14 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Hanggang we are number 1, 06.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Aha. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa Lihim ng Liham, and thank you very much, Paula, for sending in your story. At alam mo, talagang isang malaking karangalan para sa aming lahat dito sa Energy FM na masenda ng story. Lalong-lalo na yung the confidential ones. Wow! Alam mo yun, yung tipong para kaming feeling namin kami ay matalik mong kaibigan. Sinasabihan mo ng mga problema mo, diba? Hindi mo masabi sa ibang tao, but still, binigay mo sa amin yung tiwala. So maraming salamat. Sa lahat din po ng mga panggapo namin na patuloy po nagsisend in ng story nila over Lindsay1067, LINDSAY1067, and Energy FM 107 sa Facebook accounts po namin na yan. Maraming salamat po. Ngayon, Paula, teka ka. Oo. Feeling ko hindi mo naman talaga kasalanan kasi hindi mo alam. Diba? Pero talaga bang may mga ganyan talaga? Hindi mo ba talaga napansin o talaga nabulag ka lang dahil in love ka dito sa jowa mo na to, sa boyfriend mo na to, the boyfriend din ng iba? Wow! Diba? Kasi pwede naman talaga yan, hindi mo mapapansin kung ano yung mali dun sa relasyon dahil you were so consumed on the feeling of being in love with this guy. Naniniwala ako dyan, malala. Diba? Minsan sabi nga nila alam ko masyado ng basa yung word na, alam mo yun, patanga-tanga pagdating sa pag-ibig. Classic talaga. Yan ang classic talaga, mahal ko. Pero yun talaga yung katotohanan pagdating sa pag-ibig, napakatigas ng ulo natin. Mapalalaki man o babae. Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Oo. Ano bang masasabi mo? Nagpapatulong sa atin si Paula. Ano bang dapat niya raw gawin? Lalo na't ngayon. Alam mo yun, alam niya, nararamdaman niya na siya po ay nagdadalang tao. Wow! At yung lalaki na yon yung ama. Baka naman charot-charot lang Baka naman gusto mo lang masungkit ulit yung lalaki tapos sinasabi mo na buntis ka. Style yan ng iba Diba? O sabi po dito ni Muling Bayan, Rabina, the truth will set you free, my love. Sabihin mo ang totoo, whatever will be, will be. Sabi naman ni Mary Jean, no label pero may tsoktsakan kayong dalawa, daig pa friends with benefits. Pero alam mo sis, kung buntis ka man o hindi, nasa iyo pa din yung desisyon kung itutuloy mo yung pinasok mo. May live-in partner siya pero nagawa niyang pumasok sa isang no-label relationship. Sure ka bang ikaw lang din o baka naman may iba pa? Wow! Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, pwede niyang panindigan yan, pwede namang hindi rin. Hindi mo din naman masisisi yung guy kasi pumayag ka naman sa ganyang ganap. That's very sad. Lihim
ng liham. Sabi pa dito, Pangani Saints, first of all, make sure you are pregnant. Take a pregnancy test. If positive, then better yet, talk to them as well. Pinasok mo yan. You allowed chorva without protection. And yan ang consequence mo. Don't expect too much dahil alam mong may girlfriend yung tao and respeto mo rin yung babae na inintindi ka naman in the first place. Kung hindi ka naman buntis, please lang lumayo ka na at isara mo yung legs mo na yan. Oo, no. Diyos ko, maging lesson to para sa iyo, 'di ba? Huwag basta-basta pumatol sa lalaki. Wow! O sabi naman po ni Bessie, no label, nagpa-chok-chok chenes tapos walang protection. O kung hindi naman mapigilan ang pagbukas po ng binti, wala naman kayo, use protection dapat muna. Sana talaga hindi ka buntis kasi kawawa naman yung madadamay na bata. In this day and age, na halos pati baby na nasa tiyan pa lang nasa social media na, napakadali na talaga mag-background check sa mga ginojowa. Buti maunawain yung partner ng live-in, yung ka-live-in partner. Sabi naman ni Gladys Breen, bago ka maging paranoid, sorry naman ate, mag-pregnancy test ka muna, magpa-check up ka sa OB to confirm. Kung buntis ka, ituloy mo na lang kahit mahirap. Pwede ka namang humingi ng sustento kung willing yung boyfriend na yan. Kung hindi ka naman buntis, edi charge it to experience na lang. Or kung papayag yung LIP or yung live-in partner, mag-set kayo ng schedule. Schedule! Gusto mo yung schedule, tapos wag tayong... wag niyong tantanan yung boyfriend niyo para maubos yung lakas at siya mismo ang sumuko. Akala niya naman, ha? So talagang ide-drain mo yung lakas. Diba talagang sisip-sipin ninyo yung lakas ng lalaki. Ay, sabi naman ni Jennifer, eto naman tayo sa pumasok sa relasyon na hindi naman talaga alam ang buong pagkatao ng guy. Tapos malalaman mo na lang may live-in partner. Hay nako, lagi na lang ganyan. O wag kang galit. Oo, sorry na, hindi sila perfecto. Sana ikaw perfect ka. Nagalit, pinatulan. Uy, ano pong masasabi ninyo? Halika na, basahin natin yung mga comments ninyo. Dito po sa ating Facebook page, facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Wapo, in love, the heart rules. The brain becomes blind. Accept your fate. If you're preggy, apply powder sa parteng itchy. Ang ganda na pagkaka-rhyme nun. O, sabi naman po dito ni Darwin, yung akala mong ikaw ang mahal niya, pero ikaw ang naging other woman ng lalaking sa alam mong mahal mo. Kapag tumagal ka pa sa ganyang maling relasyon, magiging masaya ka, pero may masasaktan kang iba. Kaya umalis ka na dyan hanggat may natitira ka pang respeto sa sarili mo. And nabasa muna tayo ng last. Sabi ni Arch, naku po, another situationship na walang binatbat. Nung malaman mo na may jowa siya, dapat kumalas ka na kasi may natatapakan ka ng iba. Hindi ka mahal niyan dahil hindi ka pinaglaban at di siya kumalas sa ka-live-in partner niya. Magpa-pregnancy test ka muna, then deal with the repercussions after kung meron man. Yon. Alam mo, blessing na nga eh. Kumbaga kung ako yung nasa ganyang sitwasyon, iti-take ko as a blessing, mahal ko, pangga ko, baby ko. Yung hindi ako iniskandalo nung babae. Diba? Aminin nyo yan. Aminin nyo yan sa panahon ngayon, lahat ng tao, karamihan ng tao, no, palaban na lang palagi. Alam mo yung parang konting kibot mo, galit agad yung mga tao. What more pa kaya kapag nalaman nila na may jowa, yung jowa nila, yung ka-live-in nila. 'Di ba? So ipagpasalamat mo na lang, blessing na yung hindi kayo ni-skandalo ng babae. No, ipagpasalamat mo na gano'n siya kabait, ipagpasalamat mo na gano'n nangyari. Gano'n yung nangyari sa sitwasyon ninyong dalawa. Wow! At doon pa lang, nung moment na yon, umalis na ako sa sitwasyon na yan. Kasi binigay na sa akin eh. Kumbaga yung peace of mind na, okay, pinatawad ako. So dapat umalis na ako dito kasi tapos na eh, inamin ko na sa kanya eh, di ba? Pagkatapos mong aminin, umalis ka na, kumalas ka na, hindi yung umamin ka pero tinuloy mo pa rin yung relasyon. Kakaloka ka naman. Di ba? Ngayon kung totoo nga buntis ka, tama yung sinabi ng mga commenters natin, no? O i-check mo muna, check the label kung buntis ka ba talaga. Baka naman mamaya feeling mo lang. Baka naman mamaya magkakaroon ka lang. Kasi alam mo, pareho yung symptoms ng tawag dito, premenstrual syndrome, tsaka ng pregnancy. Kala mo nagmamatakaw ka, kala mo buntis ka, hindi magkakaroon ka pa lang. Totoo naman yan, no? The women can relate, 'di ba? At saka minsan, may ganyan tayong kumbaga may ganyan tayong link doon sa lalaki.
Kapag akala natin, kapag hindi akala kapag iiwan na tayo, pag alam natin na pa-exit na sa life, kasi syempre nabalitaan mo na inaayos nila yung relationship nila. Ikaw naman nagsi-self-pity ka. Wow! Binigay ko naman sa'yo lahat, Hepe! Binigay ko naman sa'yo lahat, pero bakit hindi mo ko nagawang piliin? Ganyan. Feeling ko buntis ako. Diba? Alam mo yon, yung para lang maisalba mo yung sarili mo. Diba, ang dami nating nai-imagine na baka mamaya buntis ako. Baka mamaya, mayroon na kaming fruit of love. Wow! So, ipacheck mo muna yan. Oo, i-confirm mo muna yan sa, marami namang nabibiling pregnancy test dyan. 150 lang. Hindi ako nagbibiro. Totoo naman yan. Hello, 2024 na masyado kayong pa-demure dyan ha. Tigilan ninyo ako. Pero totoo naman, pregnancy test is a pregnancy test. Pero if you wanna be sure, as in 100% sure, pumunta ka sa OB. Kasi doon may mga test sila na pwedeng gawin sa'yo. At kung ano man yung mangyari doon, panindigan mo. 'Di ba? Kailangan mong sabihin kasi siya yung tatay. Wow! Wag mo itago yan. 'Di ba? Kasi pagdating ng panahon, hahanapin ng bata yung sino man yung tatay niya. Sabihin mo, wag mo ipagkait sa kanya. Ngayon kung masira sila, bahala sila. O sama ng ugali. Pero kasi, nandun nga ako dun sa point na kailangan malaman ng lalaki na siya yung tatay. Natatakot lang ako na baka pag nalaman na yung katotohanan na buntis ka nga, kung sakaling buntis ka nga, may tendency din kasi na mag-fall apart yung pagsasama nila kung hindi sila ganon katibay. No, kung hindi ganon kalaki o hindi ganon kalakas yung pundasyon ng relationship nila nung live-in partner niya. 'Di ba? So, doon lang ako natatakot. But for me, kailangan malaman ng lalaki na kung totoo mang buntis ka, ay magiging tatay na siya. Wow! Sabi ni Abet, hindi ka rin naman nakapagpapigil. Blessing na rin yan kung buntis ka. Sabi naman ni Merlin, awit sa 150, meron naman tigit 30 pesos lang. Hoy! May 30 pesos ba na na pregnancy test? Merlin, inventor ka dyan. 30 pesos? Ha? Sabi naman ni Merlina, tama. Alam mo, hindi ka na kapakumalas, magpasalamat ka na lang na merong isang anghel na darating. Masakit pero may masakit kung dalawa ka sa buhay niya, 'di ba? Hayaan mo na lang at blessing at aral yan sa buhay mo, hindi pa huli. Magpakatanga sa uulitin. Ay, hindi na ulit magpapakatanga sa uulitin. God bless you. So yun yung para sa akin, no? Pero kung hindi ka nga buntis, utang na loob, tumahimik ka na. Umalis ka na, lumayo ka na dun sa magjowa. Wow! Kumbaga alam mo yun, nabiktima ka na. Hanggang dun na lang yun. Ngayon kung hindi talaga mapakali yung lalaki at talagang playboy talaga siya, 'di ba? Hindi niya maisara yung zipper niya. Huwag na ikaw yung maging biktima, hayaan mo na siya. 'Di ba? Ikaw umalis ka na diyan sa equation. Kasi tapos ka na eh. Na-experience mo namang maging masaya na. On to the next. Magpaloko ka sa iba. Sa iba ka naman magpaloko, no ate? Sinasabi ko sa'yo. Tsare. Di syempre next time, ayusin mo na yung sarili mo. Make sure na walang jowa yung papatulan mong lalaki, no? Oo. Be wiser next time sa susunod na relasyon mo. Ganon. Pero itigil mo na yan ngayon pa lang. Oh, okay? Okay na tayo dyan. Bye! Nakala. Nasa kabilang linya lang pala. 9:26 na po ng nagmamagandang umaga. Para sa lahat po ng nagmamahalan, kung alam nyo po na yung tao na pinupuntirya ninyo, tinatarget ninyo, meron ng partner, please naman, hands off. Respeto po doon sa magjowa, 'di ba? Alam ko na may mga babae na mas naa-attract sa mga lalaki na taken o may asawa na o may karelasyon na. Scientifically proven 'yan. May mga babae na talagang na-attract sa mga lalaki kapag alam nilang may nag-aalaga sa lalaki na ito. Promise. Pigilan ninyo yung mga sarili ninyo. Gusto nyo bang humedline at mag-trend? Oo, sa Facebook, sa Twitter, ay wala na palang Twitter, sa TikTok. Wow! Kaya tigilan ninyo. Pigilan ninyo ang inyong mga sarili. O sa lahat naman po ng mga nasa relasyon, please form
para a strong circle. Kayong dalawa lang dapat ng karelasyon mo ang nasa circle na yon. Wala nang iba. Huwag niyong hayaan na pasukin ng ibang tao yung circle na yan. Dapat matibay kayong dalawa. Kasi at the end of the day, pagtanda ninyo, kayong dalawa din naman ang mag-aalaga sa isa't isa. Diba? 9:27 on the clock. Here is David Archuleta with the song Forevermore. This one is for all of you guys who are so in love right now. God bless your relationship. There are times